Welcome back to a series so poor even Peter Parker subscribed. In today's video, pag-uusapan natin itong isang nagte-trending. So basically, merong isang influencer that goes by, actually influencer or basta nasa social media siya, no? Nakikita po siya sa Facebook, nagpo-post din ng videos, and sabi daw, nakita daw siya sa sa parang PBB, no? Parang naligwak ata siya sa PBB or Pinoy Big Brother. Alam niyo na yun, mga kaunggoy, no? So, Badyaw Girl, no? Hindi ko alam kung bakit Badyaw Girl yung tawag sa kanya, or hindi ko alam kung bakit Badyaw Girl. Like, siguro Badyaw siya dati, and ngayon medyo nakakabawi siya, gano'n, mga kaunggoy. Actually, nakakabawi siya kasi nagpo-promote siya ng sugal. Nagpo-promote siya ng sugal, and so nakabawi na siya, no? So dati siyang badyaw na ngayon na nakakabawi in life, alright, mga kaunggoy. So ayun, pag-uusapan natin itong nagso-surround na trending na napag-usapan po siya, and pag-uusapan natin to lahat, mga kaunggoy, sa video na ito. So without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty, mga kaunggoy, Rizay, Manong Jaire. So ngayon, mga kaunggoy, pag-uusapan natin itong si Badyaw Girl. Hindi ko alam kung bakit Badyaw Girl yung pangalan niya, or ginagamit niya yung word na Badyaw Girl para sa parang username or parang nickname niya sa social media, mga kaunggoy. Pero ayan siya, Badyaw Girl. Ito po siya. Okay, ano ba ibig sabihin ng Badyaw? What does Badyaw mean? Ito po sabi sa ChatGPT, mga kaunggoy, no? Badyaw, also spelled putang ina, basta yan. Generally refers to an indigenous maritime ethnic group from the southern Philippines, right? Eastern Malaysia? Wait, meron din sa Malaysia? Oh shit. And parts of Indonesia. The name is commonly associated with the Sama Badyaw people who traditionally lived on boats or in coastal stilt house communities. Their reputation as expert seafarers, fishers, and free divers, which has led to the nickname sea nomads. In the Philippines, Badyaw is the spelling most often used in everyday speech, though many members of the community prefer more specific names such as Sama or Sama Badyaw, depending on their subgroup. Okay, so basically parang mga tribes sila, mga kaunggoy, no, ang Badyaw. Ngayon, siguro itong si Badyaw Girl ay ano siya, no? Ang pangalan niya is Rita Gaviola. Sana tama yung pagbasa ko dito, mga kaunggoy. Rita Gaviola, widely known as Badyaw Girl. So vlogger po siya, mga kaunggoy. Kasi recently merong video si Rita Gaviola or Badyaw Girl na galit siya, talagang irate siya, talagang nagka-crash out siya, mga kaunggoy, no? Galit na galit siya kasi meron isang podcast na parang binash, actually bash nga yun eh. Meron kasing podcast na binash ang mga Badyaw dahil trending ngayon yung floods, no? So itong podcast na to, hindi kasi pinakita or hindi nila minention yung pangalan ng podcast or kung sino yung mga tao sa podcast na yun, mga kaunggoy eh. No? So itong podcast na to, basically, sabi ng mga tao na very unfiltered yung podcast na to. Which I very like. Gusto ko yung mga ganun eh. Gusto ko yung mga unfiltered na podcast, no? Yung kahit ano sasabihin or, alam mo yun, like, walang takot sa sasabihin yun. They say it as it is, mga kaunggoy. Yun yung mga klase ng podcast na gusto kong pakinggan. And yun talaga yung mga podcast na nakaka-enjoy talaga, no? So, itong podcast na to, talagang unfiltered, no holds barred, mga kaunggoy. Binash nila yung mga Badyaw, alright? So, di ba lagi po tayong binabaha? Bakit wala pa po akong nakikita sa news na nasa lantang Badyaw? Sanay. Hindi kasi di ba nasa labas sila? Sanay sa tubig. Lagi nasa streets palagi. Pero wala pa ako nakita sa news. Pero pag lumusong ka sa ba, pwede makatapa ka ng Sanay Sanay sa tubig. No, kasi yung nila, yung tambol nila, floating device din. Yung pala yung di ko na Kaya pala gawa sa PVC pipe. Oo. parang ang fucked up, no? Parang ang fucked up, mga kaunggoy, no? Nakakatawa, sorry, natawa ako. Pero, actually, nakakatawa. Ako kasi, mga kaunggoy, mahilig talaga ako sa mga offensive jokes, no?
pasensya na po, pero mahilig po talaga ako sa mga offensive jokes, alright? I don't give a fuck what anyone says, alright? Pag merong offensive joke, matatawa talaga ako mga kaunggoy. Siguro ganun na talaga humor ko, alright? So itong si Rita Gaviola, gumawa siya ng video, so galit na galit siya, no? Na parang rumebat siya na, bakit parang tinatrato mong parang basura ang mga badyaw, gano'n, bla bla bla, wala naman daw masamang ginagawa, mga kaunggoy. Yung mga sinasabi nila sa lalaki, pag lumusong ka, pwede ka makatapak ng mga badyaw. Anong tingin nyo sa amin? Basura? Nakakagigil. Grabe yung gigil ko ngayon. Wala kaming ginawang masama sa inyo. Wala kaming ginawang pinakita sa inyo na masama. Tapos sasabihin nyo sa amin ganyan? Gaganunin mo kami. Anong ginawa namin sa inyo? Diba? Para parehos tayo. Pareho tayong mga Pilipino. Pareho tayong mga tao. Pero bakit sobrang liit ng tingin nyo sa amin mga katutubong badyaw na walang ginawa sa inyo? Nakakagigil, nakakaiyak kasi kami wala kaming pinakita. Sasabihin nyo sa amin, pwede nyo kami tapak-tapakan? Bakit? Sino ba kayo? Unang-una sa lahat, di nyo kami pinapalamon, di nyo kami pinapakain para bastusin namin kayo. Kung bastos din naman kayo sa mga katutubo, edi maging bastos na rin naman kami, di ba? Kayo pa yung nakapagtapos ng pag-aaral, kayo pa yung may pinag-aralan, pero yung utak nyo tapon, di ba? Shoutout sa'yo, Nonong, PBB ka before, pero sana bago ka magsalita ng mga ganyan, sana inisip mo muna. Ang utak mo pabaliktad eh, nakakagigil, wala kaming ginawa sa inyong masama, wala kaming pinakita sa inyong masama. Tapos kung barabarahin nyo kami na parang kilala nyo kami, meron pa sinasabi kasi daw yung mga tambol namin parang plotting. Anong gugustuhin nyo? Magnakaw kami? Pag nagnakaw kami, ang dami nyo tsitsera. Aminado kami na mamalimos kami. Ha? Pero ginagamit namin sa tama. Diba? At sino pa yung mga matatanda? Sila pa yung pasimuno magsalita ng mga ganyan. Nakakagigil. Sobrang gigil na gigil ako ngayon nung napanood ko yung video. Grabe kayo sa mga badyaw. Sobra. Hindi ko alam bakit kayo ganon. Wala kaming ginawa. Wala kaming pinakita sa inyo. Napangit. Siguro dahil yung mga podcasters na yon, ginawan nila ng joke ang mga badyaw kasi recently or usually talaga based on experience, every time na palapit na ang Burr months, nagtataka ako talaga mga kaunggoy. Every time malapit na ang Burr months, doon na nagsisilabasan yung mga badyaw na nakita na kayo ng mga nagmamalimos. Diba? Yung mga nasa tumatambay ng 7-Eleven or minsan nagbabiyahe kayo pa Divisoria, tapos may biglang sasakay doon sa sa jeep na yon, tapos parang bibigyan kayo ng envelope ganon or something, tapos yung iba may dala pang bata ganon. Minsan pag nasa bus kayo ganon, may nangyayaring ganon. Yung mga nagbe-beg, yung street begging mga kaunggoy, no? So ayun, may mga nakikita, although nakakaawa yung iba nakakaawa. Kaso lang kasi, ito based on experience, and hindi lang ako may mga iba na rin nagko-comment. Actually, sa video ni Badyaw Girl, makikita nyo yung mga ibang comments doon makikita nyo yung mga ibang comments doon na binabash yung mga badyaw kasi may mga iba daw na badyaw na nagbebeg na sila, nagmamalimos na sila, tapos sila pa yung may ganang magalit. Like halimbawa, bibigyan mo ng piso, 'di ba? Nagmamalimos sila, tapos siguro bibigyan mo ng piso. Sila pa daw yung nagagalit, or may mga iba pa daw na nananakit. May mga iba pa daw na nandudura. Yun yung sabi ng mga ibang tao. Actually, hindi naman ako naka-experience ng yung nagmamalimos na biglang aawain ka. Pero naka-experience ako ng isang nanlilimos na bigla kang titingnan na masama. Or minsan, bigla kang sasabihan ng, ito lang? Bakit ka ito lang? Like, dagdagan nyo po. Like, what the fuck, bro? What the fuck? Mabuti nga binigyan na kita ng piso or 5 pesos eh. Be fucking thankful for that. What the fuck, man? Nagalit ka pa na yun lang yung binigay. What? Hindi ba pwede na, like, are we, like, responsibilidad ba namin na bigyan kayo ng higit pa sa ibibigay dapat namin, mga kaunggoy? Kasi here's the thing, alright? Ang hirap ng buhay ngayon. Putang ina. Ang hirap ng buhay ngayon. Magkano chicken breast? Magkano yung putang inang Meralco, mga kaunggoy? No? Tapos may gana pa kayong magalit. Buti nga binigyan kayo eh. Tapos may mga iba pa daw na bigla kang tatapunan ng na ibabato sa'yo pabalik yung piso. What the fuck? Tapos may mga iba nagagalit, tapos sasabihan ka na halimbawa, bibigyan mo ng piso, bibigyan mo ng 2, o bibigyan mo ng 5 pesos based on experience to
bigla kang sasabihan na, oh, sana karmahin ka kasi konti lang binigay mo. Ha? What? Naka-experience po ako ng gano'n, kaya medyo may gigil po ako mga kaunggoy. Kasi what the fuck, bro? What the fuck, man? Like, at saka may mga iba pa daw na parang, may mga iba pa daw na ife-fake nila yun. Pepekein nila yung pagiging beggar mga kaunggoy. Tapos, yung iba, pang bibili daw ng rugby. Tapos yung iba, gaganto, ganyan, bla bla bla. Yun na mga kaunggoy. Parang, kaya medyo nagkakaroon ako ng trust issues talaga eh. Kaya usually, although mahirap sa damdamin, kasi nakakaawa din yung iba, nakakaawa din, pero kasi ngayon kasi parang ang hirap na magbigay mga kaunggoy. Kasi yung iba nang babastos mga kaunggoy, no? Lalo na pag hindi mo binigyan or hindi mo talaga pinansin, babastosin ka mga kaunggoy. Kaya medyo di ba? Nakakaano na rin, no? Parang ayoko na ng like, ini-ignore ko na lang mga kaunggoy even though masakit sa damdamin kasi I've been there. Kasi I've been there mga kaunggoy eh. Hindi naman yung nagiging beggar, pero naramdaman ko na yung hirap sa buhay mga kaunggoy, yung pagiging poor. Naramdaman ko rin yun. No? Naramdaman ko na rin yun mga kaunggoy. Kaya I kinda feel for them, pero like kung iisipin nyo mga kaunggoy, here's the thing. Yung iba, ito sasabihin ko yung iba, ang lalakas na mga katawan nila. Can't they find a fucking job or something? Or work, mga kaunggoy. Although nagigets ko na ang hirap maghanap ng trabaho ngayon kasi kailangan mo ng papeles, ganito, yung requirements mga kaunggoy. Totoo po yun talaga mga kaunggoy. Kaya yung iba, naiintindihan ko kung bakit hirap sila makakuha ng trabaho, mga kaunggoy. Pero there are ways to find jobs mga kaunggoy. Hindi ko nga alam kung paano, pero there are ways mga kaunggoy. No? Like, siguro kargador or something, di ba? Or yaya. Pwede naman daw yun mga kaunggoy, di ba? Okay, so moving on. So, eto. Dahil na-put sa spotlight, etong si Bajau Girl, mga kaunggoy. No? Nahuli daw siya na nagpo-promote ng sugal. And ang malala nito, mga kaunggoy, yung pinopromote niyang sugal is hindi siya PAGCOR approved. Hindi licensed by PAGCOR, mga kaunggoy. So, in other words, it's kind of illegal, mga kaunggoy, which is a little on the slippery slope, mga kaunggoy, no? Pero here's the thing, no? Hindi ko na didikdikin tong part na to kasi the thing is, no? Pag-usapang sugal kasi, tapos nagpo-promote ng sugal, minsan kasi sa sobrang hirap ng buhay, you really gotta do what you gotta do. You gotta do what you gotta do, mga kaunggoy, no? Like, tanga na lang talaga yung mga naniniwala sa totoo lang, no? Kung naniniwala kayo sa mga sugal-sugal na yan, medyo like siguro kung may extra disposable money kayo, pwede kayong mag-take part sa mga online sugal or online gambling na yan, no? Okay lang kasi disposable income, tapos it's a plus na lang kung nanalo kayo mga kaunggoy or sinwerte kayo na nanalo kayo, okay po yun mga kaunggoy. Pero yung walang-wala ka na tapos bigla kang susugal, medyo katangahan na po yun. Tapos na-addict ka pa, katangahan na po yun. Like, if you would ask me mga kaunggoy. Minsan, gamitin din natin utak natin mga kaunggoy. Please, gamitin din natin mga utak natin, alright? Okay, so yun nga mga kaunggoy. Ngayon, here's the thing, alright? Ngayon, etong si Rita Gaviola, nag-trending siya kasi nga dun sa, yun nga, yung sinagot niya yung isang tao na nasa podcast, no, na binabash yung mga badyaw, mga kaunggoy, no. So, naintindihan ko naman yung mga sinasabi ni Rita na pare-pareho po tayong Pilipino. Pare-pareho po tayong Pilipino, mga kaunggoy, no. Like, pare-pareho talaga tayong Pilipino, no. So, siguro yung joke na yon is too far. And siguro hindi talaga kaya ni Bajau Girl yung offensive jokes mga kaunggoy, no. Pero it's still a joke nonetheless. Joke pa rin, no. Like hindi ba pwede like gawin na lang nating katuwaan lahat ng shit na mga kaunggoy, no. Pero although tama naman si Rita Gaviola na lahat tayo Pinoy and something mga kaunggoy. Pero may mga iba talagang mga tao na naiinis sa mga ibang badyaw kasi daw yung iba
yun nga, yung usapang panlilimos, mga kaunggoy, tapos yung mga ibang agresibo na nanlilimos na nagagalit pa. Iba na yun kasi may mga mababait naman eh. Meron naman mga mababait eh. Yun yung mga masasarap tulungan, mga kaunggoy. So, I'm just saying. Pero here's the thing. Bakit tuwing... Ito yung pinakamalaking tanong eh. Bakit ang daming nanlilimos tuwing Burr months? Like, what? Like, bakit sila nakakapunta sa Maynila tapos nanlilimos? It boggles my mind, mga kaunggoy. Ang pagkakaalam ko, maraming mga pagkain sa farm, sa province, mga kaunggoy. Maraming isda. Actually, high in protein nga yung mga kinakain nila eh, no? Isda or pure vegetables, mga kaunggoy, kamote. Parang okay naman yung diet nila dun sa province, you know? So, bakit nila pinapahirapan yung sarili nila sa pollution dito sa Maynila, mga kaunggoy, tapos nanlilimos? That is what I don't fucking understand, mga kaunggoy, alright? Pero that's the thing. Alrighty, mga kaunggoy, ano opinion nyo dito kay Bajau Girl? Sa tingin nyo ba OA siya? Or actually, meron pa siyang mga poverty porn eh. May mga poverty porn pa siya na yung nagiging charitable siya, yung pinapakita niya yung charitable acts to go viral, tapos kikita siya ng money, like pag halimbawa binibidyo niya sarili niya na tumutulong sa iba, tapos kikita siya doon, mga kaunggoy. Hindi ko na itatouch upon yun. Wala naman akong problema sa poverty porn, mga kaunggoy. I'm just saying, that's my opinion. Anyway, ano opinion nyo dito sa lahat ng to? And that's the bottom line because Manong Jaira said so. Also, like and subscribe. Lagi nyong abangan ang Legendary Series, mga kaunggoy. You know how it is. Always stay tuned for the Legendary Series, alright? And that's the bottom line because Manong Jaira said so. I gotta head out.